Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ating sambitin, anong di tayo ligapin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwan. Pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at karangalan kay Jesus, Hari ng banal na awa. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa harap ni Jesus, ating hari ng dakilang habag, pag-ibayuhin natin ang kamalayan sa ating maraming pagkukulang at sa pangangailangang mapadalisay sa pamamagitan ng kaniyang pagpapatawad. Ikaw na naghatid sa amin ng pangako ng dakilang kaisahan sa tanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na muling nabuhay upang maging katuparan ng pangako ng dakilang kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw na patuloy na tumatawag sa amin upang maging tanda at kasangkapan ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao. Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Anak ng Ama,
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig na'y walang maliw. Buting puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, baya't sabihing kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Buting puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Buting puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangatatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahangahangang ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Buting puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid,
inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatanggumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at natatagumpayan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Aleluya, aleluya. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita na mata. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainiyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila
si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus na tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Jesus, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, ngayon ay ang huling araw ng oktaba ng muling pagkabuhay. Huling araw ng walong araw pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. At ito'y tinatawag natin ngayon na Divine Mercy Sunday, linggo ng banal na awa ng Panginoon. At ito'y naging kasang talagang malaking debosyon dahil sa ating Santo Papang John Paul II. Siya nagpalaganap nito. Kaya ito ang nilayan natin. Ang banal na awa ng Diyos. Para maunawaan natin ang awang yan, ay pagkukulan natin ang pansin ng Ebanghelyong ipinahayag ngayon. Ito'y nangyari nung linggo ng muling pagkabuhay. So, yung gabi ng unang linggo ng pagkabuhay na nagsusulputan ang mga bali-balita na buhay si Jesus at nagpakita sa ilang mga disipulo. At itong gabing ito ay nagkakatipon ng lahat ng mga apostoles. At sabi dahil nakapinid ang pinto dahil takot sila sa mga Hudyo. Takot sila sapagkat baka sila na ang isunod ng mga Sanhedrin, ng mga nag-usig sa kanilang Panginoon, kaya nakapinid ang pinto. At sa gitna ng pagkapinid na pinto ay nakapasok si Jesus. Dito makikita natin na ang katawan ng muling
ng katawan ni Jesus na nabuhay na magulay ay ibang-iba na sa katawan nung siya'y bago pa mapahirapan, bago siya mamatay. Bago mamatay, ang kaniyang katawan ay limitado sa espasyo ng lugar. Kung nakapinid ang pinto, hindi siya makakapasok sa kanyang pagkatao. Pero ngayon, ibang katawan na yan. Katawan na nakikita at nahahaplos. Pero, nakapapasok kahit na saan? Kahit na sa iyong sarili, na nakasarado ang iyong puso, makapapasok siya. Ganun din. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang parang background ng Ebanghelyo. Nung makita si Jesus, anong ginawa niya? Hiningahan sila. Unang kataga niya ay kapayapaan. Kabaliktaran ng mga takot na takot at ang makita dahil sa kaya nakapinid ang pinto at ang makita si Jesus, ang kanila ng mga disipulo, maalala nila, nagkulang kami sa aming Panginoon. Amin siyang iniwan nung siya'y kailangan niya kami. At ang akala nila, nagulagot tayo. Ngayon, tayo ay sisisihin at sasabihin ang malaking pagkukulang natin. Pero anong ginawa ni Jesus? Una, tandaan ninyo, unang araw ng kaniyang pagkabuhay, linggo noon, ang una niyang sinabi, pagkatapos sa mahingahan sila, tanggapin ninyong Espiritu Santo. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya yung pagkabuhay ni Jesus, sabay na ang pagpapalaganap ng Espiritu Santo. Kaya makikita natin, pagkatapos na sa buong panahon ng pagkabuhay na maguli, ang mga unang pagbasa ay sa aklat ng mga gawa. Bakit? Doon naging aktibo ang Espiritu Santo at kahit na hindi pa dumarating ang 50 araw na talagang binagyo niya ang kanyang pagpunta, unti-unti na niyang binibigay ang Espiritu Santo sa mga apostoles. Kaya ang mga pagbasa natin sa panahon ng muling pagkabuhay sa aklat ng mga apostoles at sa aklat ng mga apostoles, ang mga gawa ng Espiritu Santo ay talagang nararamdaman na. Kahit na hindi pa buhos ang kanyang pagbigay ng kanyang sarili, katulad ng pagbibigay niya sa panahon ng Pentecostes. Kaya dito, maunawaan na natin ang pagbaba ng Espiritu Santo ay dahan-dahan. Binibigay sa mga kinaukulan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. Kaya ang Espiritu Santo ay gumagana na pagkatapos ng pagkabuhay na maguli. Noong mabuhay si Jesus. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, yan ang paano natin makikita na ito'y linggo ng banal na awa ng Panginoon. Paano trinato si Tomas? Si Tomas na nagkasala dahil ayaw maniwala
nabuhay si Jesus. At ang kanyang hamon pa'y napakabigat. Di ako maniniwala kung hindi ko maipapasok ang aking daliri sa kanyang mga sugat sa kamay at yung aking kamay sa kanyang tagiliran. Mga minamahal ko mga kapatid, talagang dito makikita niya, dineder ni Tomas ang Panginoon. Parang dineder, kanyang tinetest kung mapagpatawad nga ba itong Panginoon. Ha? At ang hamon ni Jesus, ang hamon ni Tomas ay kinuha ni Jesus. Nung magpakita siya, halika. Eto, lagay mo ang iyong, yung hamon ay nagawa. At doon, kaya ito ay linggo ng patawad. Pero nagpatawad si Jesus. Kinilala niya na nagkasala si Tomas sa kanyang hindi tigas ng loob at tigas ng puso na maniwala na buhay si Jesus. Pero nung makita, alam ni Jesus na nasaktan kaya si Jesus? Oo. Nagalit kaya si Jesus? Oo. Kaya ang pagpapatawad, mga minamahal kong mga kapatid, ay hindi ibig sabihin na winawalang bahala mo ang mali na ginawa ng isang tao sa iyo. Tinatanggap mo na ang isang tao ay may nagawang masama sa iyo bago ka makapagpatawad. Kung hindi mo tatanggapin yun, hindi ka talaga nakakapagpatawad kasi wala naman pala. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na, pinapatawad naman ako ng Panginoon, kaya magkakasala na lang ako ng magkakasala. Mga minamahal kong mga kapatid, bawat pagkakasalay bilang ni Jesus, alam ni Jesus. At hindi niya sinasabing baliwala yun. Nasasaktan siya. Tingnan ninyo ang ginawa niya kay Tomas. Ayaw siyang maniwala at yung kaniyang hamon ay kinuha niya. Lagay mo dito. Mga minamahal kong mga kapatid, na ibig sabihin, alam ko ang iyong tigas ng puso. At hindi lang alam ko, nasasaktan ako. Bawat kasalanan ay nakasasakit sa Panginoon. Pero ang Panginoon na nasasaktan, kahit na nasaktan siya, gusto pa rin niyang magpatawad. At yan ang dahilan ng ito. Kaya itong banal na awa, kalakip diyan ang patawad ng Diyos. Hindi dahil binawalang bahala niya ang kasalanan na parang baliwala. Kaya hindi tama na kung totoong mapagpatawad, kakasala na lang ako ng magkakasala. Tuwing magkakasala ka, meron kang pananagutan. At hindi yan binubura. Pero sa pagpapatawad ng Panginoon, dahil sa kanyang awa, alam ko ang iyong nagawa sa akin at masakit. Pero sa kabila ng lahat, ako na nasaktan ay handang magpatawad sa iyo. At yun ang ginawa niya kay Tomas.
At mga kapatid, yan ang ginagawa niya araw-araw sa atin. Hindi dahil walang kwentang kasalanan. Hindi. Ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Ang kasalanan ay nakakasakit sa ating ginawan. Ha? Bastusin mo ang babae, nakakasakit ka. Ha? Sa dangal ng babaeng yun. Pero, kanyang tatanggapin yun. Pero siya rin ang magsasabi, ang pagpapatawad na ginagawa ng Panginoon ay papatawarin kita. Hindi dahil sa wala kang nagawang sala sa akin, kundi alam kong nasaktan mo ako. Pero sa kabila ng lahat, papatawarin kita. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang ginawa niya kay Tomas. Ito rin palagay ko ang dahilan ng unang pagbasa natin sa mga gawa sa mga apostol na ang talagang totoong Kristiyano ay ang lahat ng bagay-bagay dito sa mundo ay pag-aari ng lahat. Ang pag-angkin ng Chocolate Hills, halimbawa, ay pagsira ng kinaiyahan. Pagsira ng magandang bigay sa atin ng Panginoon. Na kailangan pag-aari ng lahat, na makikinabang ang lahat. At hindi pwedeng iisa lamang o iisang pamilya na mayayaman ang mag-aangkin nito. Ito ay pag nagkulang tayo dyan, nagkakasala tayo. Pero dahil tayo Kristiyano, papatawarin natin. Pero hindi pwedeng angkinin mo ang chocolate hit. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kahulugan ng unang pagbasa. At yung ikalawang pagbasa naman ay ang pagnanais ng Diyos na matuto tayong magpatawad sa mga pagkukulang ng ating kapwa. Hindi dahil walang kwenta ang ginawa nila sa atin. No, may kwenta. Pag ikaw ay sinampal, ay, aray, ang sakit. Pero, kabila ng sakit na yon, ako, dahil pinapatawad kita, ay ako ang magdidesisyon pa rin. Kahit na nasaktan mo ako, napatawarin ka. Mga minamahal kong mga kapatid, sana itong linggong ito ay maunawaan natin ang totoong pagpapatawad na ginagawa sa atin ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, at matuto tayong magpatawad sa kapwa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ito sanang maging grasya na tanggapin natin itong oktabang ito ng muling pagkabuhay. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya
Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ng Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mayumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabubuhay na muli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay kabilang sa mga nananalig sa muling pagkabuhay ni Jesus kahit na hindi natin nasalat ang kaniyang mga sugat. Pag-ibayuhin natin ang ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay habang idinudulog ang ating mga kahilingan sa Kaniya. Ang ating itutugon, Panginoon naming at Diyos, pakinggan mo kami. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang buong simbahan at ang bawat pamayanang lokal ay laging maghandog ng magandang halimbawa ng pagkakaisa, tapat na pagmamalasakit at pangangalaga sa mga dukha, manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang ating mga basic ecclesial communities o BEC at iba pang samahang pansimbahan ay pagmula ng pagpapanibago sa simbahan at maging tagapagpalaganap ng Ebanghelyo sa lipunan, manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay ay makakita ng patotoo rito sa buhay ng mga tunay na Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng Katoliko ay makinabang sa sakramento ng kumpisal bilang karaniwang pamamaraan upang malasap ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa kanilang buhay espiritual. Manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang lahat tayo ay maging masiglang tagapagpalaganap ng kapayapaan na muling nabuhay na Kristo sa ating pamilya at lipunan, manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa mga kaloob ng iyong muling pagkabuhay at sa iyong pananatili sa aming piling kasama ng Espiritu Santo. Naway lalo kaming mapalapit sa iyo at kami maging tanda at kasangkapan ng bagong buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang langit ko, lahat ng ito'y nagmula sa
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapalibangan at sa buong sabay ng banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo, umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay sa amin nakamit. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo hindi naman. Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagpapalik. Mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ni Saint John Paul II at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapa po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nabuhay ng maguli na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa piging ng korderong buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa banal na awa. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at mga karagatan ng awa ay bubugso para sa salibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa amin lahat, ako ay nanalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. Jesus, Hari ng awa, ako ay nanalig sa iyo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang
sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at ginawa kayong mga anak niya. Puspusinawa kayo ng kanyang kagalakan. Amen. Sa pananampalataya, bumangon kayong kasama ni Jesus sa bautismo upang makasama niya kayo magpakailanman. Amen. Pinagpala kayo ng maawaing pagmamahal ni Kristo. Nawa kayo'y maging mabisang palatandaan ng kanyang pagmamahal sa lahat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristong nabuhay. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.